Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao kung makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama. Sa panahong iyo'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Tandaan ninyo, may ilan sa inyong naririto na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikita ang anak ng tao na dumarating bilang hari." Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Pagpalang araw po sa inyong lahat, kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay pagsunod. Ano ang presyo ng iyong pangarap? Napakahalagang tanong. Lahat ng mahalaga sa buhay ay may kaakibat na halaga. Ang isang mag-aaral ay kailangang magsikap at magsakripisyo upang makapagtapos. Ang isang atleta ay dumaraan sa mahabang oras ng pagsasanay bago manalo sa laban. Ang isang magulang ay nagsasakripisyo ng oras, pagod at minsan maging ng sariling pangarap upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. Alam nating walang tagumpay na walang sakripisyo. Ngunit pagdating sa pananampalataya, madalas ay gusto nating sundin si Kristo nang walang hirap. Gusto natin ang kanyang mga pagpapala, ngunit iniiwasan naman natin ang kanyang krus. Gusto natin ang kanyang himala, ngunit ayaw nating tanggapin ang kanyang paanyaya sa sakripisyo. Marahil ito ang dahilan kung bakit napakahirap para sa marami ang tunay na maging alagad ni Jesus. Hindi dahil mahirap siyang mahalin, kundi dahil mahirap isuko ang ating sarili. At ito mismo ang paanyaya ng ating Panginoon sa ating gospel sa araw na ito. Ang daan ng pagiging alagad ni Jesus ay ang daan ng krus. Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, matapos ipahayag ni Jesus ang kanyang nalalapit na pagpapakasakit at kamatayan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi ang isa sa mahalagang paanyaya sa buong Ebanghelyo. Kung ibig nino man na sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Hindi po ito paanyaya para lamang sa mga pari o sa mga relihiyoso o mga santo. Ito ay paanyaya para sa bawat Kristiyano. Ang pagiging alagad ay hindi lamang tungkol sa paniniwala kay Kristo, ito'y tungkol sa pamumuhay tulad ni Kristo. At ang unang hakbang na binanggit niya ay ang pagtanggi sa sarili. Napakahirap nitong maunawaan sa panahon ngayon. Madalas nating marinig yung mga mensaheng, unahin mo muna ang sarili mo, gawin mo kung ano ang gusto mo o sundin mo ang nilalaman ng puso mo. Bagamat may kabutihan ang pag-aalaga sa sarili, pinapaalala ni Jesus na ang tunay na kalayaan ay hindi nagmumula sa paggawa ng lahat ng gusto natin. Ang tunay na kalayaan ay natatagpuan kapag natutuhan na nating piliin ang kalooban ng Diyos higit sa ating sariling kagustuhan. Pagkatapos ay sinabi niya, pasanin niya ang kanyang krus. Maraming tao ang nag-iisip na ang krus ay anumang problema o paghihirap sa buhay. Totoo, maaring kabilang dito ang karamdaman, kabiguan o mga pagsubok. Ngunit sa mas malalim na kahulugan, ang krus ay ang anumang sakripisyong tinatanggap natin dahil sa ating katapatan kay Jesus. Ito yung pagpiling maging tapat kahit mahirap, yung pagpiling magpatawad kahit nasaktan ka, yung pagpiling maging tapat sa asawa, maging tapat sa katotohanan, maging tapat sa Ebanghelyo kahit na hindi ito popular. At dito natin matatagpuan yung salitang bumabalot sa ating gospel, yung salitang pagsunod. Yung piliin natin ang landas ng krus, ang daan ng krus, upang matuklasan natin ang kaganapan ng buhay. Ang pagsunod kay Kristo ay hindi simpleng pagsunod sa mga utos lang. Ito'y isang relasyon ng pag-ibig. Kapag mahal natin ang isang tao, handa tayong magsakripisyo para sa Kanya. Ganito rin ang tunay na pagiging Kristiyano. Hindi tayo sumusunod dahil sa takot sa kaparusahan. Sumusunod tayo dahil
Mahal natin ang Panginoon na nagmahal sa atin. Ipinagpatuloy ni Jesus ang isang tila kabalintunaang pahayag. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makasusumpong nito. Sa mata ng mundo, ang tagumpay ay ang pag-iipon ng kayamanan, kapangyarihan at kasikatan. Ngunit sa mata ng Diyos, ang tunay na tagumpay ay ang buhay na iniaalay sa pag-ibig. Ang nabubuhay lamang para sa sarili ay maaring magkaroon ng lahat, ngunit manatili namang hungkag. Samantalang ang taong marunong magmahal at maglingkod ay maaring mawala ng maraming bagay, ngunit matagpuan ang tunay na kagalakan. At ito ang dahilan kung bakit tinanong ni Jesus, ano ang mapapakinabangan ng tao kung makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang kaluluwa? Napakalalim po ng tanong na ito. Sa ating panahon, marami ang naglalaan ng buong buhay upang yumaman, sumikat, at maging matagumpay sa buhay. Wala naman pong masama. Ngunit kung ang kapalit naman nito ay ang pagkawala ng ating pananampalataya, ng ating pamilya, ng ating integridad, at ng ating relasyon sa Diyos, ano ang tunay nating napala? May mga taong naging matagumpay sa negosyo, ngunit nabigo bilang magulang. May mga taong naging tanyag, ngunit nawala naman ng kapayapaan sa kalooban. May mga taong maraming ari-arian, ngunit kakaunti ang tunay na kaibigan. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagtatanong sa atin, ano ba talaga ang pinakamahalaga sa buhay? Ang ating kaluluwa ay may halagang hindi kayang tumbasan ng anumang kayamanan sa mundo. Sa huling bahagi ng Ebanghelyo, ipinahayag ni Jesus na darating ang anak ng tao sa kalulhatian ng kanyang ama upang gantimpalaan ang bawat isa ayon sa kanyang mga ginawa. Ipinapaalala nitong ang ating buhay ay hindi nagtatapos sa mundong ito. Ang bawat desisyon natin ngayon ay may kahihinatnan sa kawalang hanggan. Kaya ang bawat maliit na pagsunod kay Kristo ay may walang hanggang halaga. Tandaan natin ang krus ay hindi katapusan ng buhay, kundi daan ito patungo sa tunay na buhay. Kapag naririnig natin ang salitang krus, agad nating iniisip kasi sakit, hirap, pagdurusa, at totoo naman. At walang sino mang naghahangad ng krus. Ngunit ipinakita sa atin ni Jesus na ang krus ay hindi simbolo ng kabiguan kundi ng pag-ibig. Hindi ito wakas kundi daan patungo sa muling pagkabuhay. Madalas nating iniisip na magiging masaya tayo kapag wala na tayong problema. Ngunit ang tunay na kagalakan ay hindi nakasalalay sa kawalan ng paghihirap. Ito'y nakasalalay sa pagkakaroon ng layunin at pagmamahal na higit kaysa sa ating sarili. Hindi inalis ni Jesus ang krus. Binago niya ang kahulugan nito. Ginawa niya itong tulay mula sa kamatayan tungo sa buhay. At ganito rin ang ating mga krus kapag inialay natin ang mga ito sa Diyos. Ang ating mga sakripisyo ay nagiging daan ng kabanalan. Ang ating katapatan ay nagiging patotoo sa iba. Ang ating mga luha ay nagiging binhi ng pag-asa. Ang taong sumusunod kay Kristo ay hindi nangangakong hindi na masasaktan, ngunit ipinapangako niyang ang bawat sugat na iniaalay sa Diyos ay hindi masasayang. Mga kapatid, piliin natin ang daan ni Kristo araw-araw. Kaya ngayong araw na ito, tandaan natin yung salitang pagsunod. Piliin natin ang daan ng krus upang matuklasan natin ang kaganapan ng buhay. Sa bawat araw, bibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataong pumili. Pipiliin ba natin ang sariling kaginhawahan o ang katapatan kay Kristo? Pipiliin ba natin ang pansamantalang kasiyahan o ang walang hanggang kagalakan? Pipiliin ba natin ang pagkamakasarili o ang pag-ibig na marunong magsakripisyo? Ang pagsunod kay Jesus ay hindi isang desisyong ginagawa lamang minsan sa buhay. Ito'y desisyong inuulit araw-araw sa bawat pagpapatawad, sa bawat pagtulong, sa bawat paninindigan sa katotohanan, sa bawat pagtanggap sa ating krus ng may pananampalataya. Kapag pinili nating sumunod kay Kristo, maaaring hindi tayo maging pinakasikat sa mundo, maaaring hindi tayo pinakamayaman o pinakamakapangyarihan, ngunit magkakaroon tayo ng isang bagay na hindi kayang ibigay o agawin ng mundo. Isang pusong malaya, kaluluwang payapa at isang buhay
na nakaugat sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat ang tunay na tagumpay ay hindi ang makamtan ng buong mundo. Ang tunay na tagumpay ay ang matagpuan si Kristo at sundan siya hanggang sa makabahagi tayo sa kanyang walang hanggang kalulhatian. Magnilay, magtanong, anong krus ang iniiwasan nating pasanin sa ating buhay? At paano tayo inaanyayahan ni Jesus ngayon na tanggihan ang ating sarili at mas tapat na sumunod sa Kanya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong paanyayang sumunod sa iyo sa landas ng pag-ibig at pagsasakripisyo. Bigyan mo kami ng lakas at tanggihan ang aming pagkamakasarili at yakapin ang krus na iyong ipinagkakatiwala sa amin araw-araw. Kapag kami natatakot o nanghihina, ipaalala mo sa amin na ang daan ng krus ay daan ng muling pagkabuhay. Naway maging tapat kaming alagad na sumusunod sa iyo, hindi lamang sa panahon ng biyaya, kundi maging sa gitna ng mga pagsubok, hanggang sa makabahagi kami sa iyong walang hanggang kalulhatian. Amen. Pagpalaan po kayo at ingatan ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung ang ating Word of the Day ay naging daan upang kayo'y mapalapit sa Diyos, magkaroon ng pag-asa o makatagpo ng inspirasyon sa inyong buhay, inaanyayahan ko po kayong i-like, i-follow at i-subscribe ang ating channel. Huwag din pong kalimutang i-click ang notification bell upang lagi kayong maabisuhan sa bawat bagong pagninilay, katisismo at iba pang nilalaman na makatutulong sa ating pananampalataya. Isang maliit na pakiusap din po, kung maaari, huwag ninyong i-skip ang ating mga advertisements na lumalabas sa mga videos. Ang munting panonood ninyo ng mga ito ay malaking tulong upang maipagpatuloy natin ang ating adhikain ng online evangelization, ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mas marami pang tao sa pamamagitan ng makabuluhang digital content. Kung nais pa po ninyong maging kabahagi ng misyong ito, maaari niyo kaming suportahan sa iba't ibang paraan. Moral na suporta sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-komento sa ating mga videos. Espiritual na suporta sa pamamagitan ng inyong mga panalangin upang patuloy tayong gabayan ng Panginoon sa gawaing ito. At kung nais ninyo ring magbigay ng pinansyal na suporta, malaking tulong ito upang mapabuti pa natin ang kalidad ng ating mga kagamitan, produksyon at mga programang naghahatid ng mabuting balita sa mas maraming tao. Sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ng salita ng Diyos sa digital na mundo. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal, pagtitiwala at patuloy na pakikiisa sa misyong ito. God bless you at magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Word of the Day.